Nang magising si Calista ay nasa loob na siya ng isang pribadong kwarto sa ospital at may nakakabit na IV drip sa likod ng palad. Medyo madilim ang paligid at ang tanging liwanag sa loob ng kwarto ay mula sa ilaw na nasa sulok na medyo malamlam. Nakasara rin ang makapal na kortina kaya hindi niya batid kung gabi o umaga na. Hindi na siya nahihirapang huminga at maayos ng pakiramdam bukod sa pangangating palad na hanggang ngayon ay namumula at namamaga pa rin. Hindi alam ni Calista kung saan nagsimulang allergy niya dahil wala naman siyang nahawakan. Nagkakaroon siya ng severe allergy reaction kapag nakakahawak siya sa mga silver na bagay. Ramdam niyang pagkatuyo ng lalamunan niya, kaya naman nagbalak siyang tumayo pero nanlalambot ang katawan niya at bigla siyang nahilo dahil sa biglang pagbangon. Ito ang unang beses na dinala siya sa ospital dahil sa allergy at hindi niya nagugustuhan dahil pakaramdam niya ay wala siyang silbi. Wala siyang ibang kasama sa kwarto. She smiled helplessly. Katulad ng dati, siya naman na mag-isa. Hindi niya alam kung alam ba ng kaibigan niya na siyang tinuturing niyang pamilya, ang kalagayan niya, na masa ang kanyang mga mata. She wanted, at that moment, to be vulnerable, to have someone beside her and take care of her. Pero wala, kahit ang lalaking inasahan niyang makikita niya pagkagising ay wala. Bigla siyang napaismid. Paano nga ba siya babantayan ng asawa niya kung may ibang babae itong isinasikaso? Narin siyang napapikit para pigilan ng luha, pero kagad din nagbulat nang makita na si Natalie yun at lumabas galing sa banyo. Kali! Mabilis tong lumapit sa kanya at umupo sa tabi ng kama. Mabuti naman at gising ka na. Gusto mo bang tumawag ako ng doktor? Umiling siya at kaya may itong nginitian. Mabuti na lang at hindi napansin ni Natalie ang disappointment niya dahil hindi si Vincent ang nakita niya. Tubig. Kailangan ko ng tubig, mahinang sabi niya. Dahil namamaga pa rin ang kamay ay tinulungan siya ni Natalie na makainom at baka mabitawan pa niyang baso kung ipipiit niya ang sarili na siyang hahawak. Natapos siya nitong tunungan, uminom ay nilapag nito ang baso sa maliit na mesa. Sa tabi ng kama tinanong siya, Kali, anong dahilan at bakit kinatake ng iyong allergy? Nagkibit ng balikat si Calista. Meron siyang hinala pero hanggat hindi siya nagkakaroon ng patunay na ito ngang dahilan na hindi siya magsasalita. Wala akong alam. Huwag kang mag-alala. Maliit na bagay lang ito at gagaling din ito. Tumayo si Natalie saka nagtanong. Gusto mo bang tawagin ko si Kuya Vincent? Nakagat ni Calista ang pang-ibabang labi. Siyempre naman, gustong-gusto niyang makita si Vincent pero hindi niya yun pinapahalatang nasasabik siya sa asawa. Is he here? Yes, nandito siya pero kasama niya si Ate Celeste dahil nagkaroon to ng aksidente. Habang pauwi, napangisi si Calista pero puno yun ng pangungutya sa sarili. Bakit nga ba siya umasa? Ganun ba? Mahina niyang tanong, mukhang nararamdaman ni Natalie ang pagkabalisa niya. Kali, galit ka ba? Nilingon niyang muli si Natalie at nginitian. Don't worry, hindi ako galit. Sa pagkakataong ito ay gusto niya nang umuwi sa sariling bahay at yakapin ang alaga niyang pusa pero biglang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking hinahanap ng puso niya. Pero kasunod nito sa kanyang likuran ay si Celeste na nakasuot ng hospital gown. Kuya Vincent! Mabilis na tumayo si Natalie upang lapitan si Vincent. Kalmadong mukha ni Calista at walang mababasang kahit na anong emosyon. Gising ka na pala. Vincent said, tumango si Calista. Yeah, nagtagpo ang mga mata nila ni Vincent pero kagad niya rin yung iniwasan at tinignan ng babaeng kasama nito. May benda na nakabalot sa noon nito at dahil doon ay mas lalo itong nagmukhang marupok. Kahit ganon ay nakangiti pa rin itong nakatingin sa kanya at ang inosenteng mukha nito ay nabalot ng pag-alala para sa kanya. Kali, nabalitaan kong nangyari sa'yo dahil kay Vincent. Kamusta ka na? Magalang nangiti si Calista kahit nalabag yon sa kanyang kalooban. Maayos ng pakiramdam ko. Ikaw, kamusta? Maayos lang din ako. Masyado lang maarting pamilya ko at gusto nilang manatili ako dito sa ospital hanggat tuluyan akong gumaling. Ikaw, Calista, bakit walang miyembro ng pamilya mong bumibisita sa'yo? Pamilya? Nagbaba ng tingin si Calista at ang kamao niya nakatago sa ilalim ng kumot ay napakuyom. She hates talking about her family. Ate Celeste, nandito kami ni Kuya Vincent. Kami ang pamilya niya. Biglang sabad ni Natalie. Ang ibig ko sabihin yung mga kadugo niya, bakit walang dumadalaw sa kanya? Wala ba siyang pamilya? Humigpit ang pagkakuyom ng kamao ni Calista dahil sa sinabi ni Celeste. I have no family. Hindi siya nagsisinungaling. Totoong wala siyang pamilya. Bukod sa kaibigang Senator at Via.
Nang marinig ang sinabi niya, bigla siyang nilapitan ni Celeste at hinawakan ng kanyang palad. Kali, talagang napakabait mo. Gusto kong maging magkaibigan tayo. Hindi sumagot si Kalista pero tipid niya lang tong initian at pilit na inagaw ang palad sa pagkakahawak nito. Ah, Vinson. Biglang nilingon ni Celeste si Vinson. Kailangan ko nang bumalik sa ward ko, pero alam mong bago pa lang ako dito sa ospital. Nakalimutan ko na kung paano bumalik sa ward ko. Pwede bang ihatid mo ko? Naglalambing na tanong ni Celeste kay Vinson. Kumapit pa to sa braso ng kanyang asawa habang pumikit-pikit pa, habang nakatingin dito. Hindi sumagot si Vinson pero tumalikod to sa kanya para ihatid si Celeste. Ngunit mabilis na hinawakan ni Kalista ang sulok ng jacket ni Vinson. Vinson, can you stay? Mahina niyang tanong. Hindi niya tiningnan si Celeste at kay Vinson lang nakatingin habang naghihintay sa sagot nito. Vinson remained silent. He was torn between his wife and Celeste. Sinong pipiliin niya sa kanilang dalawa? Sa huli pinili ni Vinson na manatili sa kwarto ni Kalista at hindi siya nito iniwan. Inutusan nito si Natalie na ihati si Celeste sa ward nito kahit silang dalawa na lamang ang natira sa kwarto. Umupo sa tabi niya si Vinson at kagad siyang tinanong ng puno ng pag-alala sa mga mata at baka may hindi siya nararamdamang maganda. Kali, umiling si Kalista. Gusto lang niya subukin na magiging reaksyon ni Celeste kung pipigilan niya si Vinson at hindi nga siya nagkamali dahil naapektuhan nito ng malamang mas gugustuhin ni Vinson na manatili sa kanyang tabi. May hinala siyang nagpapanggap lang ang babae kung anong tunay nitong nararamdaman para kunin ang atensyon ni Vinson. Pero wala na siyang pakialam kung nagpapanggap lang si Celeste kapag pareho nilang kaharap si Vinson. Ang mas nanaig sa isipan niya ngayon ay kung may kinalaman nga si Celeste sa pag-trigger niya ng allergy. Kahit ang pagka-aksidente nito ay coincidental din. Mukhang gusto siyang manipulahin ng babae upang mas mapalapit to kay Vinson. Nung nasa rancho sila ay nagkaroon siya ng allergy pero hindi ganun kasama, pero alam niyang nakarating yun kay Celeste dahil sa best friend nito na si Shaira. Kalista, hindi mo ko hinayaang ihati si Celeste at ngayon nandito na ako, hindi ka naman nagsasalita. Tell me, may kailangan ka ba? Malumani ang pagkakasalita ni Vinson pero unang banda ng salita nito ay kinainisan ni Kalista. Nakagat niyang pang ibabang labit iniwas ang tingin upang hindi yun magtapat sa mapanuring mata ni Vinson. Bigla ko lang naalala, may sasabihin pala ako sa'yo. Ngumisi si Vinson at yumuko sa kanyang muka. Ano yun? Hindi maintindihan ni Kalista kung bakit kailangan pang ilapit ito ng hustong muka sa kanya. Ang totoo ay gusto niya itong tanungin kung nagkabalikan na ba talaga ito si Celeste, pero nagdadalawang isip siya bagkus ay ibang lumabas sa kanyang bibig. Happy birthday! Alam niyang huli ng pagbati niya at wala siyang naibigay na regalo dito. Pero gusto niya pa rin itong batiin para ipaalam dito na hindi niya nakakalimutan ang kaarawan nito. Biglang bumaba ang mukha ni Vinson at mabilis siyang ninakawan ng halik sa labi na labis na ikinabigla. Thank you, sagot nito na may matamis na ngiti sa kanyang labi. Nang makita ngiti na yon ay nawalang itatanong niya dito tungkol kay Celeste. Ang boses tanong niya na para bang isang bata na takot iwanan sa dilim. Mahinang tumawa si Vinson at lalo patong yumuko hanggang sa tumapat ang bibig nito sa kanyang tenga. Why? Are you scared? Kung gusto mo, tatabihan kita sa pagtulog. Hindi mo na kailangang hintayin si Natalie. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Sinong takot? Kung alam mo lang na kaya kong pumatay ng ilang tao, ay baka ako ang katatakutan mo. Binulong niya sa sarili ang huling mga salita. Biglang humiga sa tabi niya si Vinson at may ingat siyang niyakap sa kanito hinigit ang bewang niya papalapit dito. Sleep, malalim ng gabi. Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis sa tabi mo. Gustong itulak ni Kalista ang asawa pero hindi niya magawa dahil siya namamagang palad. Pwede ka namang matulog sa sofa, bakit kailangan mo pang ipagsiksikan ang sarili mo sa kama? Paano kung may magalit sa akin? Inangat ni Vinson ng mukha at mataman siyang tinitigan. Sino naman ang magagalit? Mag-asawa tayo at walang masama sa ginagawa natin. Damn this man, kagabi lang may kasiping tong ibang babae. Tapos ngayon siya naman ang gusto nitong tabihan? Aba, hindi siya papayag at baka kung anong sakit pang makahawa sa kanya. Vinson, mag-asawa lang tayo sa papel. May babaeng totoong naghihintay sa'yo pagkatapos ng 3 buwan. Shh! Sleep, Kalista. Walang ibang babae dahil ikaw lang ang asawa ko. Huwag kang mangbanggit ng ibang babae sa harap ko, okay? Matulog na lang tayo dahil wala pa akong tulog ng halos 2 araw. Nangunot ang kanyang noo sa narinig. 2 araw na walang tulog? Bakit anong ginawa nito? Dahil ba siya pakikipaglampungan nito kay Celeste? Dahil sa tanong na yun ay biglang umasim ang mukha ni Kalista. Gaano katagal bago ako pwedeng lumabas kung palagi niyang makikitang magkasama sa ospital
Sina Vincent at Celeste mas gugustuhin niya magpagaling na lang sa bahay. Kapag magaling ka na, maybe 3 days. Nakapikit na sagot ni Vincent. Nakaunan to sa unan niya kaya halos magkadikit ang mukha nila. That's too long. Hindi ba pwedeng lumabas na ako bukas? Kaya ko namang magpagaling sa bahay eh. Reklamo niya. Bahagya niya nila yung mukha kay Vincent upang matitigan ng gwapo nitong mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw. Kahit na nakapikit ito ay halata pa rin ng pagod sa mukha nito. Gustuin man niyang mainis ay nakaramdam pa rin siya ng konting awa dahil pinili nito na samahan siya sa kwarto niya imbis na ihatid si Celeste. Ilang minutong lumipas nang bahagyang lumalim ang paghinga ni Vincent ay biglang tumunog ang cellphone nito na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Dahil si Kalistang malapit doon ay siya ang kumuhat ng tingnan ng screen kung sinong tumawag ay nakita niyang nakarehistrong pangalan ni Celeste. She stared at the phone for a while, debating whether to answer or leave it, but Vincent opened his eyes. Who's calling? Marahil na istorbo. Nang tawag at medyo namamaos ang boses nito dahil sa pagkabiglay biglang na-slide ni Kalista ang daliri sa screen at nasagot ang tawag ni Celeste. Inilagay niya yon sa loudspeaker para pareho nilang marinig. She was curious and a little bit jealous. Forget about C, a cold-blooded assassin. Sa ngayon ay isa lamang siyang asawa ng lalaking mahal niya. Vincent, bakit hindi ka nagsasalita? Please help me, hurry. Someone wants to assault me. Celeste's thin and scared voice sounded from the phone. Naikuyom ni Kalista ang kamao habang nakatingin kay Vincent na mabilis na bumangon at kinuha ang cellphone sa kadali-daling lumabas ng kwarto upang puntahan ng babae. Mapait na napangiti si Kalista. Umasa ka na naman, Kalista. Ngunit ilang oras nang nakalipas, hindi pa rin bumabalik si Vincent. She distracted herself by reading reports on her phone, but that gave her a headache. Hindi siya makapag-concentrate dahil ang isip niya kina Vincent at Celeste. Ang pangako ni Vincent na hindi siya nito iiwan at babalik ito kaagad ay naglaho na parang bula. Bumalik siya sa pagkakahiga at pinilit ang sarili na matulog kahit pang kanyang mata ay namamasa na sa luha. Ilang beses siyang kumurap upang tanggalin ang luha. Sa mga mata at hindi siya nagtagumpay, kaya naman bumangon siya at nagtungo sa banyo upang maghilamos. Nagpapasalamat si Kalista at hindi na siya gaanong nahihilo at marahil ay umpekto na rin ang gamot na ininom niya. Kaya naman medyo nawala ng pamumula ng palad. Nagpapasalamat siya at hindi nagkaroon ng blisters. Dahil hindi rin naman siya dinalaw na antok ay nagpasya siyang lumabas ng ward at nagbabaka sakaling makikita si Vincent. Hindi niya alam kung saan ang kwarto ni Celeste. At ayaw niya rin namang magtanong sa nurse's station. Kaya hindi niya alam kung saan siya tutungo. When she was passing by the nurse's station, 2 police officers were talking to the head nurse. Ilang metro pa lang ang layo ni Kalista. Mula sa mga ito pero dahil nababasa niyang buka ng bibig habang nag-uusap ang mga to, ay may idea siya kung bakit nasa ospital ang mga to. Nangunot ang kanyang noot para makasiguro kung tama ang impormasyong nalaman, ay dahan-dahan siyang lumapit sa nurse's station. Pero huminto siya ng 2 metro na lang ang agot niya. Matapos makuha ng pulis ang surveillance video na hiningi ng mga to, saka naman nag-usap ang mga nurse na nakatalaga sa nurse's station. Napaka-imposible ng lalaking yun. Dapat ng samanyak na lalaking yun ay makulong. Ang lakas ng loob na pumasok sa ospital para gumawa ng kabastusan. Sinabi mo pa, mabuti na lang kamot dumating ang boyfriend ni Miss Celeste. Kung hindi ay ewan ko na lang. Kawawa naman si Miss Celeste. Mukhang mabait pa naman. Naiiling na sabi ng isa pang nurse. In fairness sa boyfriend ni Miss Celeste, ang gwapo. Parehong naghagik-hika ng dalawa dahil kinikilig sa sinabi. Tama ka, hindi lang gwapo, ang sweet pa. Hanggang ngayon, yakap-yakap pa rin niya si Miss Celeste dahil takot pa rin to. Napayuko si Kalista sa mga narinig at mariing na ikuyom ang kamao. Kaya pala hindi bumalik si Vincent ay dahil abala to kay Celeste. Gusto niyang bumalik sa kwartong inuuko pa pero dinala siya ng paa sa ward kung nasaan sa Celeste. Hindi niya alam kung saan ang kwarto nito pero narinig niyang pag-uusap ng nurse kaya naman doon siya, kaagad dumiretso. Bahagyang nakaawang ang pintot mula sa labas ay nakikita ni Kalista kung anong sitwasyon sa loob. Kinakausap ng mga pulis si Celeste pero hindi yun ang nakaagaw ng atensyon kundi ang kanyang asawa habang yakap-yakap si Celeste. Nagkibit siya ng balikat at walang ekspresyong tumalikod upang bumalik sa kanyang ward. Hindi pa siya nakakalayo na bigla may tumawag sa pangalan niya. Kalista,
Tumigil siya sa paglalakad at nilinguntong mula sa balikat. May kailangan ka, Shaira? Walang ekspresyon na tanong niya. Gusto niya nang bumalik sa kwarto at matulog pero may gustong mang-istorbo sa kanya. There was a smug look on Shaira's face when Calista looked at her but she was not at least provoked. Nakita mo yon, hindi ba? Sinabi ko na sa'yo dati pa na kapag bumalik ang kaibigan ko, ay babaliwalain ka na ni Vinson. Look at how pitiful you are now. May asawa ka nga pero iba naman ang kinakalantari. Ang tanging sinagot nito ni Calista yung pagtaas ng sulok ng labi. Kahit nung hindi pa bumabalik si Celeste, ay puro pagkukunwari ng relasyon nila ni Vinson. Ano pa bang pinagkaiba ko nandito na to? Ipapaalala ko lang sa'yo, Calista. Matagal na magkakilala sina Celeste at Vinson. Imposible na kung susubukan mo pang sirain ang relasyon nila. Hindi ba't masyado ka na yatang nangingialam sa buhay ng iba, Shaira? Nakataas ang kilay na sabi dito ni Calista. Hindi man lang siya naapektuhan sa sinabi ng babae. Bumakas ang inis sa mukha ni Shaira dahil sa pambabaliwala niya pero hindi ito nagpatalo. Hanggang dyan na lang ang pagpapakasaya mo, Calista. Hindi magtatagal at iiwan ka na ni Vinson. Shaira, ano pinagsasabi mo? Nagkasalubong ang kilay ni Calista na marinig ang boses ng isang lalaki sa harapan niya. Pero dahil nakalingon siya kay Shaira, hindi niya kagad nakita kung sino nagsalita. Nang tignan niya ito'y biglang tumaas ang kanyang kilay. Ikaw? Ang lalaking apo ng matandang tinulungan niya, nagkasalubong ang mata nila. Ikaw? Frederick, kilala mo si Calista? Biglang sabad ni Shaira na ngayon ay nakalapit na sa tabi ng lalaki na tinatawag na Frederick. Tinanguan ng lalaki si Shaira sa kakagad na ibinalik ang tingin sa kanya. So Calista palang pangalan mo? Calista ang pangalan ko. Tila nasiyahan ng lalaki na malaman ang pangalan niya. Nilahad itong palad sa assistant na nasa likuran nito na kagad naman itong binigyan ng check at inabot yon kay Calista. Salamat sa pagliligtas kay Lolo. Naisip ko lang na baka nalilitan ka sa inoffer ko kahapon kaya hindi mo tinanggap kaya eto, nilekayhan ko na. Napangisi si Calista at nakahalukip-kip na hinarap si Frederick. Akala mo ba lahat kayang bilhin ng pera? Tanong niya. Alam kong para sa ordinaryong taong katulad mo, malaki ng 100,000 piso. Pero mas mahalaga ang buhay ng lolo ko, kaya gusto ko lang kitang bigyan ng gantimpala. Kinuha ni Calista ang check at winagayway yun sa harapan ni Frederick. Ang mga taong katulad nyo, puro na lang perang iniisip. Hindi porket hindi ako aristokrado na katulad nyong kabutihang ginawa ko ay kaya nang bilhin ng pera. Paano kung sasabihin ko na ibibigay ko sa iyo tong check at bibili mo pagkatao mo para lang lubayan mo na ako? Na huwag ka na magpakita sa harapan ko. Hindi alam ni Calista nakatayo sa hindi kalayuan si Vinson at narinig ang sinabi niya kay Frederick. Nakangisi ito habang nakakrus ang braso sa dibdib at matiim siyang tinitigan. Ang hindi alam ni Calista isa sa pinakamalupit si Frederick pagdating sa negosyo at kahit ang katulad ni Vinson ay nakataratas ng pagkatalo dito. Nang makaalis si Calista ay kaagad itong sinundan ni Vinson at kahit gusto itong pigilan ni Celeste, hindi nagpapigil ang lalaki. Ang tanging sabi nito nandito na si Frederick para magbantay sa kanya. Celeste, huwag mo nang pagsiksikan ang sarili mo kay Vinson. May asawa na yung tao. Hinawakan ni Frederick si Celeste sa braso upang pigilan to sa paghabol kay Vinson. Matigas na umiling si Celeste at naluluhang umangat ng tingin sa kanya. Kuya, hindi naman sila totoong mag-asawa eh. Alam ko ng totoo, hindi sila nagpakasal dahil nagmamahalan sila. Nagpakasal lang sila para tuparin ang kahilingan ng lolo ni Vinson. Hindi niya binitawan ang pagkakahawak sa braso ng kapatid at nagsalita sa malumanay pero istriktong boses. Celeste, kahit na anong rason pa yan, hindi mo pa rin mababagong katotohanan na kasal na si Vinson. Huwag na matigas ang ulo mo. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Biglang pumalaho ng iyak sa Celeste na parang bata kaya naman walang nagawa si Frederick kundi yakapin ng kapatid. Kuya, ano gagawin ko? Natatakot pa rin ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Pero pagkasabi nun tumunog ang kanyang cellphone. Sandali siyang kumala sa pagkakayakap sa kapatid at tinignan ko sino tumatawag at agad na nagdilim ang mukha niya. Shaira, samahan mo muna sa kwarto niya sa Celeste. Binalingan niya kaibigan ng kapatid bago humakbang palayo dito upang sagutin ang cellphone. Speak, Frederick muttered when he was far from his sister Wardor. Boss, nakuha ko ng resulta ng DNA na pinapaimbestigahan mo. Hindi silang taong hinahanap mo dahil hindi nagmatch sa DNA samples na binigay mo. Hindi sila ang taong hinahanap mo na nawawala mahigit 2 dekada nang nakalipas. Nang marinig ang sinabi ng assistant sa kabilang linya ay lumalim ang pagkakakunot ng noo ni Frederick.
at bahagyang dumilim ang mukha. Naintindihan ko, huwag kayong tumigil hanggat wala kayong nakikitang ebidensya. Yes, boss. Matapos ang tawag sa assistant ay hinarap naman niyang tauhang nakatayo, hindi kalayuan sa kanya. Jack, magutos ka ng tao para imbestigahan ang pagkatao ng kalista na yon. Mukhang hindi basta-bastang personalidad niya. Ayaw kong ibuli niyang kapatid ko when she is already this sick. Samantalang mabibilis ang lakad ni Kalista habang pabalik sa sariling ward. Tila bigla siyang binakunahan ng ilang bote ng energy booster dahil hindi niya ramdam ang pananakit at pamamanhid ng katawan. Gusto niyang mapalayo kay Vincent dahil hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang nakitang pagyakap nito kay Celeste. Kahit nagugustuhan niyang lalaki, ayaw naman niyang ipagsiksikan ng sarili dito kung alam niyang ayaw nito sa kanya. She's not greedy about this shit called love. Nang mapadaan siya sa nurse's station ay narinig niyang pagtilian ng mga nurse na naka-duty doon. Ang dalawang nurse na nag-uusap kanina, lalo pa niyang binilisan ang paglalakad dahil narinig niyang pinag-usapan ng mga to sina Vincent at Celeste. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at kagad na nilak yun upang hayaan si Vincent sa labas. Kahit nakatok ito ng katok at nagmamakaawa para papasukin niya, hindi niya ito pinagbuksan. Yun ay hanggang sa dumating si Arthur at nagsabing may dala itong pagkain saka lamang niya binuksan ang pinto. Nasaan ang barbecue na pinabili ko? Naasar na tanong ni Kalista. Nang makitang wala sa dalang food container ni Vincent ang paborito niyang pagkain. Tumayo si Vincent at kumuha ng tubig sa termos sa kain nila pagsarapan niya upang magsimula na siyang kumain. May allergies ka pa. Bawal sa yung ganong pagkain. Walang nagawa si Kalista kung hindi kainin ng goto na dala nito. Tahimik siyang kumain at hindi pinansin si Vincent pero itong unang nagsalita. Kali, iniligtas ni Celeste ang buhay ko nung bata pa ako dahil doon naging masakitin siya. Natigilan sa pagsubo si Kalista dahil siya biglang sinabi ni Vincent pero nanatili siyang tahimik at hindi sumagot. Dahil sa kalagayan niya ngayon, hindi ko siya kayang baliwalain at pabayaan kapag may nangyari sa kanya. Inilapag ni Kalista ang kutsara at tinignan ng diretso si Vincent. Kung ganon, bakit hindi mo punta ng tagapagligtas mo at bakit sa akin ka dumidikit? Total, hinahanap ka rin naman niya. Kali, asawa mo ko. Bakit ipinagtatabuyan mo ko sa ibang tao? Nagbaba siya ng mukha at muling sinimulan ng pagkain kahit panawalan na siya ng gana dahil siya narinig. Gusto ko lang umiwas sa mga sasabihin ng tao. Ayaw ko madami na kung ano man ang relasyon mo sa Celeste na yon. Nanikit ang mata ni Vincent pero dahil nakayuko si Kalista, hindi niya yung nakita. Kali, alam mo ba kung anong pinagsasabi mo? Ano bang iniisip mo na relasyon namin dalawa ni Celeste? Mapait nang ngumiti si Kalista at nilakasan ng loob na tumingin kay Vincent. Ano bang gusto mong isipin ko? You two know each other for so long to the point you save each other's lives. What do you want me to think about your relationship? Hindi mo na kailangan magpanggap na concern ka sa akin, Vincent. Tayong dalawa lang magkakaharap dito. Lalong lumalim ang linya sa noo ni Vincent, tumayot at lumipat ng upo sa kanyang tabi, saka kinuha ang palad niya at marahan yung pinisil. Sa meryosong kanyang mukha at ang tono ng kanyang boses ng magsalita ay walang bahid ng kasinungalingan. Kali, sinabi ko na sa'yo dati na kaya kong ibigay ang lahat sa'yo bukod sa pagmamahal. Pero binabawi ko na yun. Dati hindi kasama sa plano ng buhay kong babae, pero magmula nang dumating ka, lahat ng plano na yun ay may bahid mo. You became the most crucial element of my plan. Ikaw lang nag-iisang babae sa buhay ko na kasama sa plano ko. Tung gabi na may nangyari sa atin, hindi lang yun dahil sa droga, kundi dahil nagugustuhan kita. I like you, Kalista. I like you a lot. Yumuko si Vincent at dinampian ng halikang palad niya. When their eyes met again, Kalista could read those emotions that Vincent had just said. Pakiramdam niya nanginginig ang kanyang puso at hindi niya mawari kung sa tuwa ba yun o kaba. Vincent, are freaking kidding with me right now? Humigpit ang pagkakahawak ni Vincent sa kamay niya, tinapat yon sa dibdib nito. Mukha ba ako nagsisinungaling? Ramdam ni Kalista ang mabilis sa pagtibok ng puso ni Vincent. Katulad ng mabilis sa pagtibok ng kanyang puso, wala siyang ibang masabi kundi ang tumitig sa mga mata ni Vincent. Hindi niya alam kung gaano katagal ang pagtitigan nila, bastang alam ni Kalista. Ang sumunod na pangyayari magkalapat ng labi nila ni Vincent at magkasalo sa isang mapusok na halik habang kamay nito'y nasa kanyang batok nakahawak. Their kiss lasted for who knows how long. Kahit bago sila matulog na magkatabi, naghalikan sila, hindi lang isa kundi maraming beses. Tumigil lang si Vincent dahil kung hindi baka maging saksi ang hospital bed sa pag-iisa ng katawan nila. Kinabukasan, kagigising pa lang ni Kalista nang biglang may kumatok sa pinto dahil si Vincent ang malapit tunay itong nagbukas.
Iniluwanan si Celeste pero sa likuran nun ay ang doktor nakasunod ng 2 pulis. Miss Calista Argente? Tanong ng isang pulis. Calista groggily raised her hand in response, then the police officer continued talking. You are suspected of colluding with an individual doing illegal matters. Kailangan mo sumama sa amin sa presinto para magpaliwanag.